Si Adrian ay lumaki sa isang mansyon na parabang isang palasyo. Malalawak ang mga pasilyo, naglalakihan ang mga chandelier, at bawat pader ay puno ng mga mamahaling obra. Ngunit sa likod ng marangyang kapaligiran na iyon, lumaki siyang may malaking kakulangan, ang pagmamahal ng isang ina. Bata pa lamang siya nang masangkot ang kanyang ina, si Elena, sa isang malubhang aksidente na nagdulot ng amnesia. Dahil dito, iniwan siya ng kanyang ama na si Don Ernesto sa mga yaya at guro na inupahan upang hubugin siya bilang tagapagmana ng kumpanya. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng habulan at patintero sa labas ng bahay, si Adrian ay nakaupo sa malalaking mesa ng kanilang library. Nag-aaral ng mga aklat tungkol sa negosyo at pamumuno. Adrian, dapat ay kabisaduhin mo ito. Hindi ka basta bata lang. Ikaw ang susunod na CEO. Paulit-ulit na paalala ng kanyang ama habang nakaupo sa harapan ng mesa, mahigpit at seryoso. Sa murang edad, natutunan niyang ang halaga niya ay nakatali sa kanyang kakayahang maging matatag, hindi sa pagtanggap ng yakap o haplos na parang inaasam-asam ng lahat ng bata. Lumaki siyang matatag at pursigido. Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa siya sa kanyang kwarto, madalas siyang lumuluha. Pinititigan niya ang lumang larawan ng kanyang ina na nakangiti, nakayakap sa kanya noong siya'y sanggol pa. "Inay, nasaan ka na po?" Mahina niyang bulong sa katahimikan ng gabi. Kahit na hindi niya alam kung buhay pa ito, lagi siyang umaasang darating ang panahon na muling babalik ang kanyang ina sa kanyang piling. Habang tumatanda, natutunan niyang ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya. Pagdating niya ng edad 25, siya na ang namuno sa kumpanya. Kilala siya sa industriya bilang isang matalinong negosyante, malamig, walang kinikilingan at laging determinado. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at yaman, nanatiling hungkag ang kanyang puso. "Sir Adrian, congratulations po sa bagong kontrata. Panalo na naman tayo sa bidding." Bati ng kanyang assistant na si Marco. Ngunit imbes na mumiti ng buong galak, isang pilit ng ngiti lamang ang naisukli ni Adrian. "Good, ipagpatuloy natin ang momentum." Malamig niyang sagot. Alam ng lahat na matagumpay siya, ngunit sa loob-loob niya, may puwang na hindi kailanman napunan ng salapi at kapangyarihan. Minsan, dumalo siya sa isang pagtitipon ng mga negosyante kung saan binati siya ng isa sa mga kaibigang CEO. "Adrian, napakaswerte mo. Bata ka pa, milyonaryo na. Ano pa bang hahanapin mo?" Napangiti siya ngunit hindi sumagot. Paano niya ipaliliwanag na sa kabila ng lahat, ang hinahanap niya ay simpleng tawag ng isang ina, isang boses na magsasabing, "Anak, kumain ka na ba?" Minsan sa kanyang silid, kinausap siya ng kanyang ama. "Adrian, tandaan mo, ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang kailangan mong ipakita ang lahat ng emosyon. Ang mga damdamin ay kahinaan. Tandaan mo, anak, ang yaman natin ay bunga ng disiplina." Ngunit sa puso ni Adrian, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Alam niyang may parte ng kanyang pagkatao na nananabik pa rin sa pag-aaruga. Hindi niya alam kung kailan. Ngunit sa tuwing dumadaan siya sa mga lugar na may pamilyang buo, mga ina na hawak ang kamay ng anak nila, lagi siyang natitigilan at naiinggit. "Marco," minsan niyang tanong sa kanyang matapat na assistant, "alam mo ba ang pakiramdam ng may nanay na laging nariyan para sa'yo?" Napatigil si Marco at tumango. "Oo naman, sir. Bawat gabi, kahit anong mangyari, inaasikaso ako ng nanay ko. Kahit pagod siya sa palengke, ipinagluluto niya pa rin kami." "Bakit po ninyo natanong?" Ngumiti si Adrian, pilit na pinipigilan ang pamumuunang luha. "Siguro, gusto ko lang maranasan yun kahit minsan." Habang lumalaki siya, ginamit niya ang kanyang pangungulila bilang motibasyon. "Kung wala ang ina ko, sisiguraduhin kong magiging sapat ako para sa sarili ko." Pangako niya sa sarili. Kaya't naging masipag siya, halos hindi natutulog sa pag-aaral at paggawa ng mga proyekto. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga.
ang kanilang kumpanya ay umangat at lalo pang nakilala. Ngunit sa bawat tagumpay, isang alaala ang hindi niya malimutan. Noong siya'y bata pa, minsang tinanong niya ang kanyang ama, "Itay, bakit hindi na bumabalik si inay?" Sagot ni Don Ernesto, malamig at diretsyo, "Nakalimutan na tayo ng ina mo. Mas mabuti nang huwag ka nang umasa." Ngunit hindi iyon kailanman pinaniwalaan ni Adrian. Para sa kanya, may dahilan kung bakit nawala ang kanyang ina at balang araw ay hahanapin niya ito at ibabalik sa kanyang buhay. Kaya habang ang ibang milyonaryo ay abala sa karangyaan at babae, si Adrian ay tahimik na nag-iipon ng lakas ng loob at kaalaman. May mga gabi na dumadalaw siya sa lumang chapel sa mansyon at nagdarasal. "Diyos ko, kung buhay pa si inay, ipakita niyo siya sa akin. Kahit isang sulyap lang." Hindi niya alam kung kailan darating ang sagot, ngunit malinaw sa kanya na hindi siya titigil. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang pangalan, at lahat ng kanyang pinaghirapan ay walang halaga kung hindi niya muling makikita ang kanyang ina. Sa panlabas, si Adrian ang huwarang milyonaryo, matikas, matalino, at hinahangaan ng lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isa pa rin siyang batang iniwan, isang anak na patuloy na naghahanap ng kalinga ng isang inang hindi niya alam kung kailan pa muling makikilala. Copy ends here. Isang umaga, habang abala si Adrian sa kanyang opisina, isang tawag mula sa kanyang private investigator ang gumulat sa kanya. "Sir Adrian, natuntun na po namin ang babaeng kamukha ng iyong ina. Siya ay nasa isang maliit na bayan sa probinsya. May iniingatang maliit na tindahan at mukhang wala siyang naaalalang nakaraan." Napahinto si Adrian sa pagbasa ng mga dokumento. Huminto ang oras para sa kanya. "Ano ang sabi mo? Natagpuan ninyo siya?" nanginginig niyang tanong. Agad siyang nagdesisyon na bumiyahe patungong probinsya. Habang nasa kotse, paulit-ulit niyang tinititigan ang lumang larawan ng kanyang ina na lagi niyang dala sa wallet. "Inay, kung totoo man ito, makikita na rin kita." Ang kaba sa dibdib niya ay tila hindi mapigilan at ang mga mata niya ay punyo ng pananabik. Pagdating sa bayan, bumungad sa kanya ang isang simpleng lugar. Maliliit na bahay, mga bata na naglalaro sa kalsada at mga tindahang gawa sa kahoy. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Doon niya nakita ang isang babaeng may maamong muka. May bahagyang puting buhok, ngunit nanatiling maganda ang tindig. Si Elena. Lumapit siya ng dahan-dahan, halos nanginginig ang tuhod. "Inay," mahina niyang bulong, ngunit sapat para mapalingon ng babae. Pinitigan siya nito, tila nagtataka. "Pasensya na, binata. Kilala ba kita?" tanong ni Elena. Uno ng pagdududa ang mga mata. Nalusaw ang puso ni Adrian sa sagot na iyon. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Ako po si Adrian, anak ninyo." Nanginginig ang boses niya. Umaasang may kikilatis sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit ngumiti lang si Elena. Hindi ngiti ng pagkilala, kundi ng isang estrangherong may mabuting loob. "Pasensya ka na, iho. Hindi ko maalala ang nakaraan ko. Ang alam ko lang, matagal na akong dito nakatira." Ang sabi ng mga kapitbahay, natagpuan daw nila ako sa tabing dagat ilang taon na ang nakalipas. Walang alam kung sino ako o saan ako galing. "Hindi ikaw si Elena, ikaw ang ina ko," giit ni Adrian, at doon na tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng babae. "Tingnan niyo ako, inay. Ako ito, ang anak ninyo." Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nag-uusyoso sa biglang eksena. Ang matandang kapitbahay na si Aling Minda ang nagsalita. "Kung anak ka nga niya, matagal na kitang hinintay. Walang araw na hindi namin tinanong kung may kamag-anak siya. Lagi siyang sagot, wala siyang maalala." Si Elena ay naguguluhan. Kita sa mga mata niya ang pagkalito. Ngunit naroon din ang kakaibang damdamin tuwing tinititigan si Adrian. Para bang may piraso ng alaala na pilit na bumabalik. "Adrian ba ang pangalan mo?" Parang pamilyar. "Oo inay, ako po si Adrian, anak ninyo kay Don Ernesto. Matagal ko po kayong hinanap." Lumuhod si Adrian sa harap ng kanyang ina. Walang pakialam kung nakatingin ang buong baryo.
ang lahat ng pagmamataas niya bilang milyonaryo ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay muling makapiling ang kanyang ina. Kung totoo man ang sinasabi mo, patawarin mo ako, anak. Hindi ko man maalala ang nakaraan, ramdam ko sa puso ko na mahal kita, sagot ni Elena, at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Niyakap niya si Adrian at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman muli ni Adrian ang init ng isang ina. Pagkaraan ng ilang araw, ipinasya ni Adrian na dalhin ang kanyang ina sa mansyon. Inay, doon kayo titira. Wala nang ibang dapat mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Ngunit bago sila umalis, nagsalita si Elena. Adrian, sanay na ako dito. Natutunan ko ng mamuhay ng simple. Baka mahirapan akong mag-adjust sa isang malaking mansyon. Mumiti si Adrian puno ng determinasyon. Hindi po problema iyon. Ang mahalaga ay kasama ko kayo. Wala nang mas hihigit pa roon. Pagdating nila sa mansyon, halos lahat ng kasambahay ay nagulat. Ma'am Elena, totoo ba ito? Bulong ng mga matagal ng empleyado na nakilala si Elena noong mga bata pa sila. Ang ilan ay napaluha, ang iba'y hindi makapaniwala. Ngunit si Elena, nakatayo sa gitna ng engrandeng bulwagan, ay parang dayuhan sa sariling tahanan. Napakaganda ng lugar, pero parang hindi ko maalala na dito ako nakatira. Bulong niya kay Adrian habang tinitingnan ang mga obra sa dingding. Darating din ang araw, inay. Unti-unting babalik ang lahat. Basta kasama ninyo ako, hindi ko kayo pababayaan. Sagot ni Adrian. Mahigpit ang kapit sa kamay ng kanyang ina. Sa mga unang araw, tinangkang iparamdam ni Adrian sa kanyang ina ang lahat ng yaman at karangyaan na kaya niyang ibigay. Pinakilala niya ito sa mga bisita. Ipinakilala sa mga board members bilang ina kong matagal nang nawala. Ngunit si Elena, bagaman nagpapasalamat, ay nananatiling naguguluhan. Adrian, hindi ko kailangan ng mga alahas at magarang damit. Ang kailangan ko lang ay ang kasama ka. Sana ay mapatawad mo ako na hindi ko maalala ang lahat ng nangyari. Napaluha si Adrian at hinaplos ang piski ng ina. Wala kayong dapat ipagpaumanhin, inay, kahit wala kayong maalala. Ako ang magpapaalala sa inyo kung sino kayo. Ang mahalaga, nandito kayo sa piling ko. Ngunit sa likod ng kanilang pantatalikod, may mga matang nagmamasid. Si Clarice, ang fiancé ni Adrian. Tahimik siyang nakatayo sa itaas ng hagdanan. Pinagmamasdan ang eksena. Sa kanyang isipan, nagsimula ng umusbong ang pagseselos at pangamba. Kung tunay ngang bumalik ang ina niya, saan na ako lalagay sa buhay niya? Bulong niya sa sarili. Habang si Adrian ay puno ng saya sa pagbabalik ng kanyang ina, hindi niya alam na sa parehong pagkakataon, isang bagong bagyo ang unti-unting binubuo ni Clarice. Isang bagyo na hindi niya inaasahang darating. Sa kabila ng galak ni Adrian sa pagbabalik ng kanyang ina sa kanyang buhay, hindi rin nagtagal ay bumigat muli ang kanyang mga balikat. Habang abala siya sa pag-aalaga at pagbibigay ng atensyon kay Elena, unti-unti namang lumalaki ang kusot sa kanilang kumpanya. Ang kanyang ama, si Don Ernesto, ay matagal nang nagretiro at siya na ang may hawak ng lahat ng responsibilidad. Ngunit ngayong mas nakatuon ang isip niya sa kanyang ina, marami ang nagsimulang umabuso sa kanyang kawalan ng pokus. Isang umaga, tinawagan siya ng kanyang assistant na si Marco. Sir Adrian, kailangan ninyo pong dumalo sa emergency meeting ng board. Lumalabas ang usap-usapan na may ilang proyekto na pumapasok na walang pahintulot ninyo. Agad siyang nagtungo sa boardroom. Pagbukas ng pinto, naroon na ang lahat ng board members. Bawat isa'y seryoso at may dalang makapal na folder. Mr. Velasquez, bumad ni Mr. Soriano, isa sa matagal ng miyembro. Napapansin naming masyado kayong abala sa personal na buhay ninyo nitong mga nakaraang linggo. May mga kontratang pinapasok ng kumpanya na tila walang malinaw na pamamahala. Kung magpapatuloy ito, baka malagay sa peligro ang ating pangalan sa industriya. Napatingin si Adrian, mabigat ang dibdib. Anong ibig ninyong sabihin? Ako pa rin ang may hawak ng kumpanyang ito. Walang proyekto ang dapat pumasok nang hindi ko nalalaman. Ngunit agad sumingit si Mr. Ramos, isa sa mga ambisyosong miyembro. Kung ganoon, paano ninyo ipapaliwanag itong tatlong kontratang ito
na nilagdaan ng mga tauhan ninyo. Proyektong mining sa Mindanao, agrikultural deal sa Visayas, at isang partnership sa isang banyagang kumpanya. Lahat ito ay nagdudulot ng malaking gastos pero wala pang kita. Pinagpawisan si Adrian, hindi dahil sa takot kundi dahil sa gulat. Lumapit siya at kinuha ang mga dokumento. Hindi ko pinirmahan ang mga ito. Sino ang nag-authorize? Tahimik ang lahat at tanging malamlam na titig ang itinugon. Si Mr. Soriano muli ang nagsalita. Kung hindi ikaw, ibig sabihin may ibang tao sa loob ng kumpanya ang kumikilos na parang ikaw. Hindi ba't delikado yun? Naramdaman ni Adrian na unti-unti nang sinisira ang kanyang pangalan. Alam niyang may mga tao sa loob ng board na matagal nang naghihintay ng pagkakataong agawin ang kanyang posisyon. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Huwag kayong mag-alala. Haharapin ko ito at titiyakin kong walang sino mang makakapagpabagsak sa atin. Paglabas niya ng boardroom, sinalubong siya ni Marco. Sir, ano po ang gagawin natin? Malinaw na may mga traitor sa loob. Nag-isip si Adrian. Simulan mo nang imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. At Marco, wala ni isang detalye ang dapat makarating sa press. Ayokong masira ang pangalan ng kumpanya habang hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay ang hindi niya napansin. Ang kanyang fiancé na si Clarice ay mas lalong lumalapit sa mga board members. Sa bawat pagtitipon, nakikita siyang nakikipag-usap ng palihim, nakangiti at tila may sariling plano. Isang gabi, habang magkasama sila ni Clarice sa hapagkainan, nagtanong ito, Adrian, bakit ba kailangan mong unahin ang kumpanya palagi? Ngayon nandyan na ang mama mo. Mas lalo mong hinahayaan na lumubog ang negosyo. Kung tutuusin, ako naman ang lagi mong kasama. Bakit hindi mo hayaan na ako ang tumulong sa kumpanya? Tumingin si Adrian, medyo nagulat. Clarice, hindi mo kailangang makialam sa negosyo. Ako ang CEO at ako ang may responsibilidad. Ngumiti si Clarice, ngunit may bahid ng panlilinlang ang mga mata. Pero mahal, hindi ba't mas makabubuti kung may katuwang ka? Hindi mo ba nakikita na sa mga araw na abala ka sa pag-aalaga sa mama mo, ako ang nandito para umalalay? Salamat, pero kaya ko ito. Malamig na sagot ni Adrian. Ngunit hindi niya napansin ang mapait na ngiting lumabas sa labi ni Clarice. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang sitwasyon ng kumpanya. Naglabasan sa pahayagan ang mga chismis na pabagsak na ito. Velasquez Corporation, nananganib na mabankrupt. Adrian Velasquez, nawawala ng kontrol. Ang mga headlines ay tila punyal na tumatarak sa kanyang reputasyon. Sa kanyang opisina, halos hindi na siya mapakali. Paano ito nangyari? Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya. Bulong niya habang hawak ang ulo. Dumating si Marco at nagulat. Sir, may impormasyon na po kami. Ang mga kontratang pumapasok ay galing mismo sa mga taong malapit kay Clarice. Parang siya ang naguudyok na ituloy ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Clarice, hindi maaari. Ngunit sa puso niya, nagsimulang mabuo ang pangamba. Sa kabilang dako, si Elena ay abala sa mansyon. Bagaman hindi pa niya maalala ang lahat, nararamdaman niyang may mabigat na problema ang anak. Minsan, kinausap niya ito sa hardin. Anak, nakikita ko ang bigat ng loob mo. Hindi ko man maalala ang lahat, pero isa lang ang alam ko, huwag mong kalimutan ang sarili mong lakas. Ikaw ang anak ko, at alam kong kaya mong bumangon. Napangiti si Adrian at niyakap ang kanyang ina. Salamat, inay. Kung hindi kayo bumalik, baka matagal na akong bumigay. Ngunit alam niya sa sarili na ang laban sa kumpanya ay hindi matatapos ng ganito kadali. Habang lumalapit siya sa kanyang ina, mas lumalayo naman ang tiwala niya sa mga taong nasa paligid niya, lalo na sa kanyang fiancé. Sa darating na mga buwan, kailangan niyang pumili. Ipagpatuloy ang laban sa negosyo o isuko ang lahat para sa kanyang ina. Ngunit hindi pa siya handa. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang liwanag ng gabi mula sa kanyang bintana. At sa dilim ng mansyon, may nakatayo ring anino. Si Clarice, nakamasid at ngumingiti ng lihim. Alam na unti-unti nang napupunta sa kanyang kamay
ang lahat ng plano. Habang lumalala ang problema sa kumpanya at abala si Adrian sa pag-aalaga kay Elena, mas lumalapit naman si Clarice sa kanyang mga ambisyon. Si Clarice ay kilala bilang isang babaeng mula sa angkan ng mga mayayaman. Lumaki sa marangyang buhay at sanay na makuha ang lahat ng kanyang gusto. Bata pa lang siya, itinuro na sa kanya ng kanyang mga magulang na ang pinakamahalagang puhunan ng isang babae ay kagandahan at impluensya. Noong una, nakita ni Clarice si Adrian bilang isang perpektong pagkakataon, isang tagapagmana ng malaking kumpanya, gwapo, edukado at hinahangaan ng lipunan. Ang kanilang engagement ay hindi lamang bunga ng pagmamahalan kundi isang kasunduan ng dalawang pamilyang kapwa makapangyarihan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, natutunan niyang tunay ngang may mabuting puso si Adrian, bagay na nagustuhan niya kahit papaano. Gayunman, habang dumarami ang atensyon na iminibigay ni Adrian sa kanyang ina, nagsimulang magbago ang pagtingin ni Clarice. Isang gabi, habang magkasamang kumakain sina Adrian at Elena sa dining hall, nanonood lang si Clarice mula sa kabilang dulo ng mesa. Nakikita niyang punong-puno ng ngiti si Adrian habang pinakikinggan ang kwento ng kanyang ina tungkol sa simpleng pamumuhay sa baryo. Alam mo ba anak, natuto akong magluto ng kakanin doon kahit hirap pa o noong una. Nakakatuwa kasi tinutulungan ako ng mga kapitbahay, wika ni Elena na may halakhak. Tumawa si Adrian at sumagot, "Balang araw, inay, ipagluto niyo rin ako ng kakanin na iyon." Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Clarice ang kumulo ang dugo. Ang tingin niya sa eksenang yon ay parang unti-unting ninanakaw ni Elena ang puwang niya sa buhay ni Adrian. Pagkatapos ng hapunan, kinausap niya si Adrian sa koridor. "Adrian, napapansin kong lahat ng oras mo ay nakalaan na sa mama mo. Paano naman ako? Hindi ba't ako ang fiancé mo? Ako dapat ang katuwang mo." Sumagot si Adrian, malamig ngunit mahinahon. "Clarice, huwag kang magselos. Hindi ko nakapiling ang mama ko ng matagal. Natural lang na gusto kong bumawi ngayon." Mumisi si Clarice, ngunit may halong pait. "Bumawi? At ako? Hindi ba't ako rin ang nandito para sa iyo nitong mga nakaraang taon? Ako ang kasama mo sa lahat ng event, sa lahat ng laban. Pero ngayon, para bang ako na ang dayuhan dito sa mansyon na ako rin ang tumulong pamahalaan?" Napabuntong hininga si Adrian at iniwas ang tingin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Ngunit malinaw na kay Clarice, siya'y unti-unting nawawalan ng talaga. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si Clarice ng ibang paraan para mapanatili ang kanyang posisyon. Unti-unti siyang lumapit sa ilang board members na matagal nang hindi pabor kay Adrian. Sa isang pribadong pagtitipon, sa isang kilalang hotel, kinausap niya si Mr. Ramos. "Kung gusto ninyong makuha ang kumpanyang iyan, ako ang kakampi ninyo. Kung mawawala si Adrian, ako ang susunod na pinakamalapit sa kanya at tiyak na mapupunta rin sa akin ang kontrol." Nagkatinginan ng mga board members, halatang nagulat sa tapang ni Clarice. Ngunit ang ilan ay natuwa. "Kung tutulong ka, mas mapapabilis ang plano namin. Kailangan lang namin ng impormasyon mula mismo sa loob ng mansyon," sabi ni Mr. Ramos. Tumango si Clarice. Alam niyang isa itong sugal. Ngunit para sa kanya, walang ibang mahalaga kundi ang tiyakin na hindi siya mawawala sa kapangyarihan. Samantala, habang mas lumalalim ang pakikipag-usap ni Clarice sa mga kalaban, mas nakikita naman ng mga kasambahay ang kanyang tunay na kulay. Minsan nakita siya ni Aling Rosa, isa sa pinakamatagal ng kasambahay, na nakasigaw kay Elena. "Bakit ba lahat ng tao rito ay pinapaboran ka? Ano ba ang meron ka, ha? Kung hindi ka bumalik, hindi sana nagkakagulo ang lahat." Nagulat si Elena at halos maluha sa harap ng mga kasambahay. "Pasensya ka na, Hija. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Kung may nagawa man akong mali, sana'y sabihin mo na maayos." Ngunit imbes na humupa ang galit, mas lumakas ang tinig ni Clarice. "Mali! Ang mali ay bumarik ka pa sa buhay ni Adrian. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawalan ako ng halaga." Agad namang dumating si Adrian na nakarinig ng pagtatalo. "Clarice, ano itong ginagawa mo?" Biglang nagbago ng anyo si Clarice, ngumiti at nagkunwaring mabait. "Mahal, hindi mo naiintindihan. Gusto ko lang namang tulungan si Tita Elena."
Sinasabi ko lang na dapat niyang alagaan ang sarili niya. Kungit, ramdam ni Adrian ang lamig at panlilinlang sa tono nito. Tiningnan niya si Elena na halatang nangingingig at agad niya itong inalalayan. Inay, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Habang naglalakad sila palayo, naiwan si Clarice na nagngangalit ang panga. Hindi mo ako matatalo, Elena. Bulong niya sa sarili. Mula noon, naging mas malinaw ang layunin ni Clarice. Hindi na siya ang babaeng minsan ay nagmahal kay Adrian. Siya na ngayon ang babaeng handang gawin ang lahat para makuha ang yaman at impluensya ng pamilya Velasquez. Ang bawat ngiti niya ay puno ng pakunwari at ang bawat kilos niya ay maingat na tinatahi para sa isang mas malupit na plano. Samantala, hindi pa rin batid ni Adrian ang lawak ng balak ni Clarice. Ang alam lang niya, siya ay nahahati sa dalawang mundong kailangan pagpilian. Ang pamilya na muling nabuo dahil sa pagbabalik ng kanyang ina at ang kasintahan na matagal nang kasama ngunit unti-unting nagbabago sa kanyang paningin. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang pag-ibig ni Clarice ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay kayamanan, hindi tunay na pagmamahal. At sa likod ng lahat ng ito, patuloy na lumalalim ang bangin na nagbubukod sa kanila. Habang si Adrian ay mas nagpupursigi na ipaglaban ang kanyang pamilya at kumpanya, si Clarice naman ay mas nahuhulog sa dilim ng kanyang sariling ambisyon. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Adrian na ipadama sa kanyang ina ang lahat ng pagmamahal na matagal na niyang pinipigilan sa kanyang puso. Pinilit niyang gawing tahanan muli ang mansyon, hindi lamang ng mga luho kundi ng init ng pamilya. Ipinakita niya kay Elena ang malawak na hardin na puno ng rosas, mga fountain na umaagos at ang silid na ipinaayos niya mismo para rito. Ang kwarto ay may malalaking bintana, kurtina na gawa sa pinakamagandang tela at kama na puno ng malalambot na unan. Inay, ito na po ang magiging silid ninyo, wika ni Adrian habang maingat na inaalalayan ang kanyang ina papasok. Gusto kong maramdaman ninyo na hindi na kayo kailanman mawawala sa akin. Tumingin si Elena sa paligid at napangiti, bagaman halata ang pag-aalinlangan. Napakaganda anak, ngunit parang sobra-sobra naman ito para sa akin. Sanay ako sa simpleng higaan at maliit na bintana. Mumiti si Adrian, pinipigilan ang luha. Wala pong sobra para sa inyo, inay. Kung tutuusin, kulang pa ito para sa lahat ng pagkukulang ko bilang anak. Dapat noon pa kita nabantayan, pero ngayon babawi ako. Araw-araw hindi nakalilimot si Adrian na bumisita sa silid ng kanyang ina. Kahit abala siya sa negosyo at sa mga problema ng kumpanya, palaging may oras siya para magkwentuhan sila. Minsan ay dala niya ang paboritong tsokolate ng kanyang ina. Minsan naman ay mga libro ng panitikan na baka makapagpaalala sa kanya ng nakaraan. Tingnan ninyo po, inay, sabi ni Adrian habang ipinapakita ang isang lumang nobela. Mahilig kayo rito dati. Baka sakaling maalala ninyo. Ngunit si Elena, kahit pinipilit, ay madalas napapailing. Pasensya ka na anak, parang kanino lang ang mga alaala ko, nakikita ngunit hindi mahawakan. Hindi bale inay, sagot ni Adrian na may pag-asang tinatago ang lungkot. Darating din ang araw na maalala ninyo ang lahat. Ang mahalaga, kasama ko kayo ngayon. Hindi nagtagal, nagsimulang bumalik ang sigla ni Elena. Unti-unti siyang nasanay sa mansyon at naging malapit sa mga kasambahay. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa hardin, nagdidilig ng mga halaman, o kaya namay nakikipagkwentuhan sa mga katulong na dati itinuring siyang dayuhan. Napakabait ng anak ninyo, Ma'am Elena, wika ni Aling Rosa isang hapon. Matagal na po kayong hinintay ni Sir Adrian. Ngayon lang po ulit siyang umiti ng ganyan. Napangiti si Elena, sabay haplos sa dibdib. Ramdam ko rin para bang kahit wala akong maalala, sapat na nakikita ko siyang masaya. Habang lumalalim ang kanilang samahan, si Adrian ay mas nagiging bukas tungkol sa kanyang damdamin. Isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa balkonahe, nagsalita siya. Alam ninyo, inay, noong bata pa ako, lagi kong iniisip kung anong pakiramdam ng may nanay na bumabati ng kumain ka na ba? O nagtatanong kung ayos lang ako.
Sa tuwing nakikita ko ang ibang bata na may ina, naiinggit ako. Naluha si Elena at hinawakan ang kamay ng anak. Patawarin mo ako, Adrian. Hindi ko man ginusto na mawala sa iyo ang mga sandaling iyon. Sana'y maibigay ko ngayon ang lahat ng yakap na hindi ko na ibigay noon. Niyakap siya ni Adrian, mahigpit, parang takot na muling mawala ang ina. Hindi na po mahalaga ang nakaraan. Basta ngayon kasama ko kayo. Hindi ko kayo hahayaan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Madalas ay nahihirapan si Elena na bumalik sa kanyang dating sarili. May mga pagkakataong natatakot siya at biglang nagiging tahimik, parang may hinahabol na alaala. Sa mga panahong iyon, si Adrian mismo ang gumagabay. Huwag kayong maakot, inay. Ako ito, hindi ko kayo pababayaan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang mga mata ni Clarice na patuloy na nagmamasid tuwing nakikita niyang magkasama si Adrian at Elena. Mas lalo siyang nagngingit-ngit. Minsan, sinubukan niyang makialam. Isang tanghali habang magkasamang nag-aalmusal, sina Adrian at Elena, bigla siyang sumingit. Tita Helena, baka naman sobra na ang pagod mo sa mga lakad ninyo ni Adrian. Baka mas mabuting magpahinga ka na lang sa kwarto. Mumiti si Elena. Magalang pa rin. Salamat hiha, pero mas gusto kong makasama ang anak ko. Lalong nagnit-ngit si Clarice ngunit nagpigil. Sa kanyang isip, mas kailangan niyang maging maingat. Hindi pa panahon para ipukita ang kanyang tunay na damdamin. Samantala, si Adrian ay patuloy sa pagbibigay ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanyang ina. Inayusan niya ang silid nito ng mga lumang litrato na pinadevelop niya mula sa mga luma nilang album. Baka po makilala ninyo sila, inay. Mga kaibigan ninyo ito noon. Tinitigan ni Elena ang mga larawan at biglang napaluha. Parang may bumabalik na alaala. Hindi malinaw, pero parang may nararamdaman akong lungkot at saya. Mahalaga iyon, inay. Wika ni Adrian na puno ng pag-asa. Unti-unti kayong makakabalik kung magbibigay kayo ng dahilan para sumuko. Dahil sa pag-aalaga ni Adrian, nakaramdam ng kakaibang init si Elena. Muli niyang naranasan ang kalinga ng pamilya kahit hindi pa buo ang kanyang alaala. Sa mga gabing magkasama sila, tila bumabalik ang dating ligaya sa kanyang puso. At kay Adrian, bawat halakhak at ngiti ng kanyang ina ay parang gantimpalang higit pa sa lahat ng kayamanang naipon niya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nakatago ang isang panganib na hindi pa nila namamalayan. Sapagkat habang lumalalim ang samahan ng mag-ina, mas humahaba rin ang anino ng paninibugho ni Clarice. Napatulo na nag-iisip kung paano niya maibabalik ang kanyang pwesto sa tabi ni Adrian. Habang patuloy na umaalalay si Adrian sa kanyang ina, nagiging mas kapansin-pansin naman ang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang dating matahimik at payapang kapaligiran ay tila nababalutan ng tensyon at bulung-bulungan. Sa mga pasilyo, may mga kasambahay na palihim na nag-uusap tungkol sa mga kilos ni Clarice na nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanilang lahat. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa hardin, napansin niyang parang iniiwasan siya ng ilang tauhan. May narinig siyang pabulong na usapan ni na Aling Rosa at isa pang kasambahay. Nakakatakot na si Ma'am Clarice ngayon. Palagi na lang siyang nakabantay kay Ma'am Elena. Para bang naghahanap ng mali. Pero bakit ganon? Sagot ng isa. Hindi ba't dapat matuwa siya na bumalik ang mama ni Sir Adrian? Imbes parang galit siya. Lalo na't nakikita niyang laging kasama ni Sir ang ina niya. Napatigil si Elena at hindi napigilang lapitan ang dalawa. Pasensya na, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Totoo ba na hindi nagugustuhan ng fiancé ng anak ko ang presensya ko rito? Nagkatinginan ang dalawang kasambahay, halatang nagulat. Ay ma'am, huwag po kayong magagalit. Hindi po namin intensyon na pakialaman. Pero oo, napapansin po namin. Hindi po maganda ang trato niya sa inyo kapag wala si Sir Adrian. Napalunok si Elena at nakaramdam ng kaba. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit tila may galit sa kanya si Clarice. Ngunit sa kanyang puso, may kutob siyang may mas malalim na dahilan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, pumasok si Clarice na may dalang tray ng tsaa. Tita Elena, aniya na may ngiting pilit. Nagparating ako ng tsaa para sa inyo.
para makatulog kayo ng mahimbing. Ngunit bago pa niya ito tanggapin, may pumasok na kakaibang kaba sa dibdib ni Elena. Salamat hiha, pero busog pa ako, hindi na siguro kailangan. Napakunot ang noo ni Clarice, ngunit agad din itong mumiti muli. Sayang naman, pero kung ayaw ninyo, ayos lang. Ngunit nang umalis siya, ramdam ni Elena na hindi iyon isang simpleng alok ng tsaa. Kinabukasan, dumalaw si Marco upang ipaalam ang mga bagong nangyayari sa kumpanya. Habang nag-uusap sila ni Adrian sa opisina, hindi sinasadyang napadaan si Elena at nakarinig ng kanilang usapan. Sir, dapat mag-ingat tayo. May mga dokumento na lumalabas na galing kay Ma'am Clarice ang pumapasok sa board. Parang siya ang nagdidikta sa ilang proyekto. Halos malaglag ang hawak na libro ni Elena. Hindi niya inaasahan na pati negosyo ay pinapakialaman ng fiancé ng kanyang anak. Nang dumating si Adrian sa gabi upang kumustahin siya, hindi napigilan ni Elena ang magtanong. Anak, sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan mo si Clarice? Para bang may mga bagay siyang ginagawa na hindi mo alam? Tumingin si Adrian nagulat. Bakit po ninyo nasabi, Inay? May ginawa ba siyang hindi maganda sa inyo? Umiling si Elena. Wala naman. Pero may kutob ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi siya masaya na nandito ako. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang ina. Inay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan kayo ni Clarice o ng kahit sino. Ako ang bahala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang magtanim ng pagdududa si Adrian. Kahit gaano niya subuking magtiwala kay Clarice, hindi niya maikakaila ang mga palihim na kilos nito. Samantala, sa silid ni Clarice, naglalakad siya pabalik-balik, hawak ang cellphone at kausap ang isang hindi kilalang tao. Huwag kayong mag-alala, kontrolado ko ang sitwasyon. Habang abala si Adrian sa kanyang ina, tayo ang kikilos sa loob ng kumpanya. At kung patuloy na magiging sagabal si Elena, may paraan para mawala siya sa landas. Hindi niya namalayan na sa likod ng pintuan, nakatayo si Aling Rosa, pinipigil ang sariling wag umiyak. Nang makaalis si Clarice, dali-dali siyang lumapit kay Elena. Ma'am Elena, mag-ingat po kayo. Narinig ko ang sinabi niya. Hindi ko man alam ang buong detalye, pero hindi maganda ang plano niya. Nanlamig si Elena. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Adrian ang lahat. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na dinadala ng anak niya sa negosyo. Ngunit sa sarili niyang puso, alam niyang hindi siya dapat magbulag-bulagan. Kaya nang sumunod na gabi, kinausap niya muli si Adrian. Anak, kung sakaling dumating ang oras na kailangan mong pumili, tandaan mong hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay tapat. Maging mapagmatyag ka. Hindi ko man maalala ang nakaraan ko. Alam ko kung ano ang pakiramdam kapag may panganib na nakapaligid. Nag-isip si Adrian. Tumitig sa kanyang ina at muling naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi lang pala negosyo ang problema niya. Pati ang sariling tahanan ay may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Habang lumalalim ang gabi, isang bagay ang malinaw kay Adrian. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ina, anuman ang kapalit. At sa oras na magbunyag ang lahat ng lihim na nakatago sa likod ng mansyon, doon niya malalaman kung sino ang tunay niyang kaibigan at sino ang dapat niyang ituring na kalaban. Sa mga sumunod na buwan, hindi maikakaila ang pag-uga ng pundasyon ng Velasquez Corporation. Ang dating matatag na kumpanyang itinayo ng kanyang ama ay unti-unting nilalamon ng mga maling desisyon at sabotahe. Habang si Adrian ay abala sa pagbabantay sa kanyang ina at sa unti-unting pagbabalik ng kanyang sariling pagkatao, mas lumalala naman ang kaguluhan sa negosyo. Isang umaga, bumungad sa mga pangunahing pahayagan ang nakasisilaw na headline, Velasquez Corporation nanganganib na mag-collapse. Malinaw na inilatag ng mga artikulo ang pagbagsak ng stock value at ang mabilis na pag-alis ng ilang investors. Binasa ito ni Adrian habang nasa almusal at hindi niya napigilang ibagsak ang dyaryo sa mesa. Paano ito nangyari? Kahapon lang, maayos pa ang lahat. Agad niyang pinatawag si Marco. Pagdating ng kanyang assistant,
Dala nito ang makapal na folder ng mga financial reports. Sir, may 3 proyekto ang tuliyang bumagsak. Yung mining deal, nagdulot ng malawakang protesta sa Mindanao at umatras ang partner natin. Yung agricultural project naman, hindi nakalampas sa pamahalaan dahil may kulang na permit. At yung foreign partnership, lumabas na scam. Manaki ang nawalang pondo, sir. Napapikit si Adrian, pinipigil ang galit. At lahat ng ito'y pinasok habang abala ako sa pag-aalaga kay inay. Umiling si Marco, seryoso ang tinig. Sir, may mga dokumento po na nagsasabing inendorso ni Ma'am Clarice ang mga proyektong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, ngunit mabilis niyang tinanggihan ang ideya. Hindi. Baka naman maling impormasyon lang. Hindi magagawa ni Clarice yun. Ngunit bago pa man siya makapag-isip, dumating ang ilang board members. Pinangunahan ni Mr. Ramos at Mr. Soriano. Adrian, wika ni Soriano, malamig at matalim. Nakita mo na siguro ang balita. Hindi na kami makapapayag na manatili kang CEO kung patuloy kang pabaya. Ang kumpanya'y hindi laruan. Hindi pwedeng puro pamilya lang ang inaatupag mo. Tumayo si Adrian. Matikas ngunit bakas ang pagod sa mukha. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Hindi ninyo ako maaalis ng basta-basta. Ngunit mumisi si Ramos. Kapag bumagsak ang tiwala ng shareholders, kahit ikaw pa ang anak ni Don Ernesto, wala kang laban. Naiwan si Adrian sa gitna ng silid ng boardroom na puno ng tensyon. Ang bigat ng bawat salita ay tila dagok na unti-unting sumisira sa kanyang paninindigan. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, anong nangyayari? Bakit parang pasan mo na naman ang mundo? Umupo siya sa tabi ni Elena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Inay, bumabagsak ang kumpanya. Ang lahat ng pinaghirapan ni Itay at ng pamilya natin, baka mawala na. Naluha si Elena at pinisil ang kamay ng anak. Adrian, hindi kayamanan ang sukatan ng iyong halaga. Kung mawala man ang lahat ng iyon, basta't kasama mo ako, hindi ka talunan. Ngunit sa puso ni Adrian, alam niyang hindi ganoon kasimple. Ang Velasquez Corporation ay hindi lamang negosyo. Ito ang simbolo ng pamana ng kanilang pamilya. Ang pagkasira nito ay parang pagkamatay ng kanilang pangalan. Samantala, si Clarice ay lihim na nagmamasid mula sa itaas ng hagdanan, nakikinig sa usapan ng mag-ina. May mapait na ngiti sa kanyang labi. Habang mas humihina ka, Adrian, mas lumalakas ako, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dumalo si Adrian sa isa pang pagpupulong. Ngunit imbes na makuha ang suporta ng mga board members, mas marami ang bumaliktad laban sa kanya. Sir Adrian, wika ng isa, kung hindi ninyo maisalba ang kumpanya sa loob ng 3 buwan, mapipilitan kaming maghalal ng bagong pamunuan. Ang mga salita ay parang hatol na nagbabantang kitilin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumipas ang mga linggo, mas dumami ang mga empleyadong nag-aalala. May ilan nang nawalan ng trabaho dahil sa cost-cutting. Ang dating masiglang opisina ay napalitan ng takot at pangamba. Sa bawat pagpasok ni Adrian, nararamdaman niya ang malamlam na tingin ng kanyang mga tauhan na para bang sinisisi siya sa lahat ng nangyayari. Sir, ano na po ang plano? Tanong ni Marco isang gabi habang nakaupo sila sa opisina. Hindi na po tayo makakabayad sa susunod na buwan kung wala tayong bagong investor. Napaluhod si Adrian sa mesa, hawak ang ulo. Hindi ko alam, Marco. Parang lahat ng pinto ay nagsasara. Sa mga oras na yon, muli niyang naalala ang mga salita ng kanyang ama. Ang emosyon ay kahinaan, anak. Ngunit ngayon, sa harap ng pagbagsak ng kumpanya, alam niyang hindi ito sapat na panuntunan. Ang totoo, hindi pera o talino ang kailangan niya, kundi tapang at katapatan. Samantala, si Elena ay hindi napigilang maging bahagi ng laban ng anak. Kinausap niya si Adrian isang gabi sa kanilang balkonahe. Anak, hindi ko man maalala ang lahat. Alam kong dumaan din ako sa mga pagsubok. At alam ko, walang laban na hindi kayang lampasan, basta't may puso. Huwag kang sumuko. Yumathap si Adrian sa kanyang ina. At sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang may lakas siyang masasandalan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod,
may mga kalaban na mas lalong lumalakas. Ang ilan sa mga board members, kasama si Clarice, ay lihim na nagtitipon upang ayusin ang kanilang susunod na galaw. Kapag tuluyang bumagsak ang kumpanyang ito, tayo ang may kontrol. At si Adrian, wala na siyang magagawa, wika ni Ramos. At habang papalapit ang mga araw, ang kapalaran ng Velasquez Corporation ay nakabiting sa alanganin, kasabay ng kapalaran ni Adrian, na ngayon ay nasa bingit ng kanyang pinakamalaking laban. Habang patuloy na lumulubog ang kumpanya, mas lalo namang naiging desperado si Clarice na panatilihin ang kanyang posisyon sa tabi ni Adrian. Ngunit imbes na tulungan ang nobyo, mas pinili niyang gamitin ang kahinaan nito upang lalo siyang makaangat. Unti-unti niyang niluluto ang isang malupit na balak na tiyak na maglalayo kay Adrian at sa kanyang ina. Isang gabi, nagdaos ng maliit na pagtitipon ang ilang board members sa isang pribadong silid ng isang mamahaling hotel. Nandoon si Clarice, nakasuot ng pulang bestida, halatang handang makipag-usap ng may kapangyarihan. Kung gusto ninyong makuha ang kumpanya mula kay Adrian, panimula niya, ako ang susi. Ngunit bago yon, may isang malaking sagabal na kailangan alisin, ang kanyang ina. Nagkatinginan ang mga board members. Si Elena, tanong ni Ramos, bakit siyang tinutukoy mo? Mumisi si Clarice, malamig at puno ng pangungutya. Dahil habang naroon siya, hindi makakakilo si Adrian ng tama. Ang lahat ng oras niya ay napupunta sa pagbabantay. At higit sa lahat, mas pinapabigat niya ang loob ni Adrian. Kung mawawala si Elena, wala na siyang ibang masasandalan. Sa oras na yon, magiging bukas siya sa ating mga plano. Tahimik ang ilan, ngunit halata ang pagpayag ng iba. Ang ideya ng pagkawala ni Elena ay parang kalayaang matagal na nilang inaasam. Pagbalik sa mansyon, agad niyang sinimulan ang plano. Kinausap niya si Elena na kunwari mamalasakit. Tita, napapansin kong mabilis kang mapagod nitong mga araw. Baka kailangan mong sumailalim sa isang masusing gamutan. May kilala akong espesyalista na pwedeng tumulong. Tumingin si Elena, halatang naguguluhan. Gamutan? Hindi ko naman nararamdaman na may sakit ako, Clarice. Medyo mahina lang minsan, pero normal na siguro iyon. Ngumiti si Clarice, may lambing ngunit may tinatagong panlilin lang. Hindi tita, baka kasi lumala pa. Alam kong mahal ka ni Adrian at gusto kitang tulungan. Hayaan mo ako ang magkasikaso ng lahat. Ngunit bago pa man siya makasagot, dumating si Adrian. Anong pinag-uusapan ninyo? Tanong niya, malamig ang tono. Wala naman mahal, sagot ni Clarice agad. Concern lang ako kay Tita Elena. Mukhang kailangan niya ng therapy. Baka makatulong kung may espesyalista. Ngunit halatang hindi kumbinsido si Adrian. Ako ang bahala sa mama ko. Hindi mo kailangang manghimasok. Nang gabing iyon, kinausap ni Elena ang anak. Anak, may punto rin naman si Clarice. Baka dapat nga na magpatingin ako para hindi ka na mag-alala. Ngunit tumutol si Adrian. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, inay. Ako na ang maghahanap ng totoong doktor. Hindi natin alam ang motibo niya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Clarice. Ilang araw pagkatapos, lihim niyang inutusan ng ilang tauhan ng mansyon na magdala ng mga kagamitang pang-ospital sa kwarto ni Elena. Nang makita ito ng mga kasambahay, nagulat sila. Ma'am Clarice, ano po ito? Tanong ng isa. Gagamitin para kay Ma'am Elena. Hindi ba't halata namang kailangan niya ng masusing therapy? Sagot niya, sabay taas ng kilay. Ngunit mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa loob ng mansyon. Parang hindi maganda ang ginagawa ni Ma'am Clarice. Parang gusto niyang palabasin na may sakit si Ma'am Elena kahit wala naman, wika ng isa. At isang gabi, nang bumalik si Adrian mula sa opisina, nadatnan niyang natataranta ang mga kasambahay. Sir, nasa kwarto po si Ma'am Elena. Pinipili ni Ma'am Clarice na isailalim siya sa isang kakaibang paggamot. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ng ina. At doon niya nakita ang nakagugulat na tanawin. Nakaupo si Elena sa isang upuan habang hawak ng 2 tauhan ang kanyang mga kamay. Si Clarice, may hawak na gunping, ay tila handa ng gupitin ang mahaba at maayos na buhok ng ina. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Adrian, galit na galit. Nagulat si Clarice, ngunit agad na nagkunwaring mahinahon. Mahal, kalma ka lang. Ginagawa ko lang ito para sa kanya. Ito'y bahagi ng therapy.
Kung mawawala ang buhok niya, magiging simbolo ito ng bagong simula. Nang marinig iyon, lalo pang nagbitnit si Adrian. Therapy, ang tawag dyan ay pagpapahiya. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mama ko. Napaiyak si Elena. Nanginginig ang tinig. Adrian, natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Agad niyang niyakap ang ina at tinabig palayo ang mga tauhan. Umalis kayo rito at ikaw, Clarice, wag na wag mong uulipin ito. Ngunit imbes na magpakumbaba, numiti si Clarice, malamig at puno ng pangungutya. Hindi mo naiintindihan, Adrian. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ninyo. Kung hindi ka marunong makinig, baka mahuli ka sa mga plano ko. Napalunok si Adrian. Ramdam ang matinding pagkabigo. Ang babaeng minsan niyang minahal ay lumitaw na may kakayahang gawin ang pinakamalupit na bagay. At ang una nitong piniling biktima ay ang kanyang ina. Habang magkahawak kamay sina Adrian at Elena, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lamang negosyo ang kanyang laban. May mas malupit na kalabang nasa mismong tabi niya at handa itong gawin ang lahat para sirain ang taong pinakamahalaga sa kanya. At sa gabing iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Pinangako niya sa kanyang sarili, hindi na siya makakagalaw ng ganito. Lalabanan ko siya, anuman ang kapalit. Matapos ang malupit na tangkang ginawa ni Clarice kay Elena, lalong lumalim ang sugat sa puso ni Adrian. Hindi niya inasahan na ang babaeng itinuring niyang magiging kabiyak sa habang buhay ay magagawa ang ganoong kalupitan sa kanyang sariling ina. Ngunit kahit pamalinaw na sa kanya ang tunay na kulay ni Clarice, napili muna niyang manahimik. Nais niyang makatiyak sa bawat hakbang bago siya gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat. Isang linggo ang lumipas. Abala si Adrian sa pagpupulong sa iba't ibang investors sa ibang bansa. Minsan siyang napilitang lumipad patungong Singapore para habulin ang isang malakihang deal na maaaring makapagligtas sa Velasquez Corporation. Ngunit kahit nasa ibang bansa, hindi mawaglit sa kanyang isip ang iniwang ina. Bawat gabi, bago matulog, tinatawagan niya si Elena sa mansyon. "Inay, kumusta po kayo? Maayos ba ang lahat yan?" Tanong ni Adrian sa kabilang linya. "Maayos naman, anak," sagot ni Elena, ngunit halatang may pag-aalinlangan ng tinig. "Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga, mailigtas mo ang kumpanya." Ngunit sa kanyang puso naramdaman ni Adrian ang kabang hindi niya maipaliwanag. Para bang may nagbabadya. Samantala, sa mansyon, si Clarice ay hindi tumigil sa kanyang plano. Habang wala si Adrian, mas lalo niyang pinasok ang teritoryo ni Elena. Sa isang hapon, pinatawag niya ang ilang tauhan. "Siguraduhin ninyong laging nakasara ang mga pinto sa paligid ng silid ni Elena. Ayokong may basta-bastang nakakapasok. Kailangan kong bantayan siya ng mabuti." "Bantayan, mang?" tanong ng isang kasambahay na may halong kaba. "Oo," sagot ni Clarice. Malamig ang tinig. "Kung hindi natin siya kontrolado, baka makaapekto pa siya sa kalagayan ni Adrian." Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Elena ang pagiging bihag sa loob ng sariling tahanan. May mga pagkakataong sinusubukan niyang maglakad sa hardin. Ngunit palagi siyang sinusundan ng dalawang tauhan ni Clarice. "Bakit ba ako sinusundan ninyo?" tanong niya minsan. Hindi sumagot ang mga ito at tila ba utusan lamang na walang sariling pasya. Dumating ang gabing hindi niya inaasahan. Galing sa mahaba at nakakapagod na biyahe, nagmadali si Adrian pauwi sa mansyon. Bitbit niya ang isang mamahaling kahon na naglalaman ng alahas na matagal na niyang ipinagawa para sa ina. Isang simpleng kwintas na may ukit na "Para kay inay" mula kay Adrian. Nais niyang makita ang ngiti ni Elena. Nais niyang ipakita rito na sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya ay may regalong magpapaalala ng kanilang ugnayan bilang mag-ina. Pagdating sa mansyon, hindi na siya nagpaalam. Dumiretso siya sa silid ng ina, sabik na sabik. Ngunit pagbukas ng pinto, natulala siya sa eksenang bumungad sa kanyang mga mata. Nakita niya si Elena, nakaupo sa silya, hawak ng dalawang tauhan. Ang kanyang buhok, na mahaba at maayos, ay unti-unti nang ginugupit ng gunting na hawak mismo ni Clarice. Si Elena ay umiiyak, nagmamakaawa. "Huwag, anak ko. Adrian, tulungan mo ako." Tumigil ang mundo ni Adrian. Ang kahon ng regalo ay nabitawan niya at gumulong sa sahig. "Clarice!" sigaw niya. Puno ng galit at pagkagulat,
Anong ginagawa mo sa mama ko? Nagulat si Clarice, ngunit agad na nagpanggap. Adrian, makinig ka muna. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niya. Ito'y bahagi ng therapy na sinabi ng doktor. Walang doktor na mag-uutos ng ganito. Singhal ni Adrian, mabilis na lumapit upang alalayan ang kanyang ina. Mama, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Lalong humagulgol si Elena at niyakap ang anak. Akala ko mawawala na ako, anak. Natatakot ako. Inilayo ni Adrian si Clarice at hinarap ito. Nagngangalit ang panga. Paano mo nagawang ipahiya at sakta ng mama ko? Pinagkatiwalaan kita, Clarice, at ito ang isusukli mo? Ngumiti si Clarice, ngunit hindi na niya maitago ang tunay na kulay. Pinagkatiwalaan mo ako? Hindi mo ba nakikita, Adrian? Habang abala ka sa pagpapaligaya sa ina mo, unti-unti nang nawawala ang lahat ng meron ka. Kung hindi mo siya hahayaan, ikaw mismo ang mawawasak. Halos mawalan ng hininga si Adrian sa mga salitang iyon. Kita niya ang tunay na damdamin sa likod ng mga mata ni Clarice. Hindi pag-ibig, kundi kasakiman at selos. Umalis ka na rito, Clarice. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, nag-iwan ng babala si Clarice. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Adrian. Andaan mo, kapag nawala ako, hindi lang kumpanya ang mawawala sa'yo, pati siya. Itinuro nito si Elena sabay labas ng silid. Tahimik ang buong paligid. Tanging hikbi ni Elena ang naririnig. Yumuko si Adrian, kinuha ang nahulog na kahon at binuksan ito sa harap ng kanyang ina. Inay, para po ito sa inyo. Para maalala ninyong mahal na mahal ko kayo, kahit ano pa ang mangyari. Isinuot niya ang kwintas sa leeg ni Elena. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa oras na iyon, pinangako sa sarili na hindi na muling hahayaang maulit ang nangyari. Simula ngayon, inay, ako ang magiging kalasag ninyo. Wala nang makakapanakit sa inyo hanggat ako'y nabubuhay. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng laban ni Adrian. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo o sa kanyang pangalan. Ito na ay laban ng isang anak na handang ipaglaban ang dangal at buhay ng kanyang ina, laban sa pinakamalupit na balak na maari pang dumating. Matapos ang gabing inabutan ni Adrian ang kanyang ina sa bingit ng kahihiyan, hindi maalis sa kanyang isip ang nakapangingilabot na eksenang iyon. Ang imahe ni Elena na pinipilit na pakalbuhin, umiiyak at nagmamakaawa ay parang isang sugat na paulit-ulit niyang nararamdaman. Kahit saan siya magpunta, nakikita niya ito sa kanyang alaala. Hindi niya lubos maisip na ang babae na minahal niya at pinagkatiwalaan ng kanyang puso ay siya ring babaeng halos sumira sa buhay ng kanyang ina. Kinabukasan, pinulong niya ang lahat ng kasambahay sa mansyon. Nakapila sila sa malapad na bulwagan, halatang balisa at takot. Tumayo si Adrian sa harap. Mahigpit ang ekspresyon sa mukha. Mula ngayon, wika niya, ayaw ko nang makikita si Clarice sa mansyong ito. Sino man ang susubok na ipasok siya o makipagsabwatan sa kanya. Wala nang puwang sa ilalim ng aking pamamahala. Nagkatinginan ng mga kasambahay, sabay-sabay na tumango. Halata ang paghinga ng maluwag sa ilan, sapagkat sila mismo ay takot na rin kay Clarice. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang pagpupulong, nagsalita si Aling Rosa, isa sa pinakamatagal nang naninilbihan. Sir, patawarin niyo po ako kung magsasalita ako. Pero sa mga nakaraang linggo, marami po kaming napapansin. Si Ma'am Clarice ay madalas na kausap ang ilang board members sa telepono. Parang may mga binabalak sila laban sa inyo. Nanlamig si Adrian, ngunit hindi na siya nagulat. Alam na niya na matagal nang may tinatago si Clarice, ngunit ngayon, mas malinaw na ang lahat. Salamat, Aling Rosa. Mula ngayon, kung may mapansin kayong kakaiba, agad ninyo akong ipaalam. Ayokong muling mapahamak ang mama ko. Samantala, si Elena ay nananatiling balisa. Kahit pa nasa tabi niya ang anak, hindi mawala ang takot na naramdaman noong hawakan siya ng mga tauhan ni Clarice. Isang gabi, kinausap niya si Adrian sa kanilang hardin. Anak, hanggang ngayon ay naninginig pa rin ako sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya akong saktan ng ganon. Ano ba ang nagawa ko sa kanya? Hinawakan ni Adrian ang kamay ng ina at mariing tumingin sa mga mata nito. Wala kayong kasalanan, inay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasakiman ni Clarice.
Hindi niya matanggap na ang atensyon ko ay para sa inyo. Hindi para sa kanyang ambisyon, pero huwag kayong matakot. Hindi na niya kayo muling masasaktan. Ngunit kahit anong pangako, ramdam ni Adrian na hindi iyon sapat. Kailangan niyang kumilos at tuluyang putulin ang koneksyon ni Clarice. Hindi lamang sa kanila, kundi pati sa kumpanya. Kinabukasan, dumalo siya sa isang emergency board meeting. Pagpasok pa lang niya, naroon na si Clarice na taupo sa tabi ni Ramos at Soriano. Tumayo siya, malamig ang tinig. Bakit siya nandito? Hindi siya bahagi ng board. Ngumiti si Ramos, puno ng pang-uuyam. Si Clarice ay fiancé mo, Adrian. Kung tutuusin, may karapatan siyang malaman ang lahat ng nangyayari. Isa pa, marami na siyang naitulong sa kumpanya. Umigting ang panga ni Adrian. Naitulong o nasira? Alam kong siya ang nasa likod ng mga proyektong bumagsak at siya rin ang nagplano laban sa mama ko. Nagulat ang ilan, ngunit hindi natinag si Clarice. Mumipi siya, malamig ang mga mata. Mahal, huwag mong gawing emosyonal ang lahat ng ito. Ang kumpanya ay hindi laruan. Kung hindi mo kayang pamunuan ng maayos, baka oras na para sa isang bagong leader. Nagingay ang boardroom. Hati ang opinyon ng mga miyembro. Ngunit sa huli, tumayo si Adrian at mariing nagwika. Kung talagang gusto ninyong ipagbenta ang pangalan ng Velasquez, gawin ninyo. Pero hindi ko kailanmang hahayaang agawin ng sinuman ang dignidad ng pamilya ko. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Elena na halata ang pag-aalala. Anak, bakit parang lalo kang nabibigatan? Niyakap niya ang ina. Halos mabasag sa bigat ng kanyang dibdib. Inay, unti-unti nilang sinusubukan akong agawin sa inyo at sa lahat ng meron tayo. Pero hindi ako papayag. Ngunit sa gabi ring iyon, muling bumalik ang bangungot. Habang nakahiga si Adrian, biglang tumakbo ang isa sa mga kasambahay sa kanyang silid. Hingal na hingal. Sir, si Ma'am Elena. Nagwawala si Clarice sa kwarto niya. Pinipilit na kunin si Ma'am Elena. Agad siyang bumangon at tumakbo patungo sa silid ng ina. At sa pagpasok niya, tumambad ang isang nakapangingilabot na eksena. Si Elena ay halos nakalugmok sa sahig, umiiyak, habang si Clarice ay hawak ang isang maliit na bote ng kemikal at pilit na pinapainom sa kanya. Kailangan mong makalimot, kailangan mong mawala, sigaw ni Clarice, halatang wala na sa katinuan. Clarice, sigaw ni Adrian, halos mabaliw sa galit. Bitawan mo ang mama ko, nagpumiglas si Elena. At sa pagkakataong iyon, nakalapit si Adrian at nahawakan ang kamay ni Clarice. Agad niyang inagaw ang bote at itinapon sa malayo. Wala ka ng karapatan kahit sa isang hibla ng buhok ng mama ko. Nagpupumiglas si Clarice, umiiyak ngunit puno ng galit. Mahal, hindi mo ba nakikita? Ako ang kailangan mo. Hindi siya. Ako ang magliligtas sa kumpanya mo. Hindi kita kailangan. Mariing tugon ni Adrian. Niyakap ang kanyang ina at tinabog si Clarice palabas ng silid. Ang gabing iyon ay naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanilang relasyon. Sa harap ng lahat ng kasambahay na nakasaksi, lumantad ang tunay na anyo ni Clarice, isang babaeng handang gawin ang lahat. Kahit pasumira ng buhay para lang mapanatili ang kapangyarihan at kayamanan. At si Adrian, habang mahigpit na niyayakap ang ina, ay nakaramdam ng isang bagong apoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito basta laban para sa negosyo. Ito na ay laban ng dugo at dangal. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng kanyang ina laban sa isang nakakatakot na kalaban na minsan niyang minahal. Matapos ang nakapangingilabot na gabi kung saan muntik nang malason si Elena, dumating ang puntong hindi na kayang palampasin ni Adrian ang lahat. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng kasambahay at mga tauhan sa mansyon upang maging saksi. Nais niyang wakasan ang lahat ng pagtataksil at panlilinlang. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Simula ngayon, mariing sabi ni Adrian, gusto kong malinaw sa lahat. Hindi na bahagi ng buhay namin si Clarice. Ang sinumang patuloy na makikipag-ugnayan sa kanya ay ituturing kong kakampi ng kaaway. Nagumpukan ang mga kasambahay, ramdam ang bigat ng sinabi. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang pagpupulong, bumukas ang pinto. At doon, pumasok si Clarice.
nakasuot ng itim na damit at may malamig na ngiti sa labi. Hindi mo ako basta-bastang matatanggal sa buhay mo, Adrian. Ako ang fiancé mo. Ako ang karapat-dapat sa tabi mo. Tumayo si Adrian, galit ang mga mata. Fiancé, hindi mo na kailanman may tuturing ang sarili mo na bahagi ng pamilya ko. Ang ginawa mo ay inay ay hindi ko mapapatawad. Nilason mo ang tiwala ko at muntik mong patayin ang taong pinakamahalaga sa akin. Ngumisi si Clarice, ngunit bakas ang pagkatalo sa kanyang anyo. Gunawa ko iyon para sa iyo. Adrian, hindi mo ba nakikita? Habang inaalagaan mo ang mama mo, unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya. Gusto ko lang alisin ang hadlang. Hadlang? Singhal ni Adrian. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa galit. Siya ang nagbigay buhay sa akin. Wala siyang kasalanan. Ang tunay na hadlang ay ikaw, Clarice. Ang kasakiman mo, ang inggit mo, ang pagnanais mong kontrolin ang lahat. Nag-umpisa ang mainit na pagtatalo at hindi napigilan ni Elena ang mapaiyak. Tama na, Adrian. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ngunit hindi na nakapigil si Adrian. Clarice, ngayong araw na ito, tapos na ang lahat sa atin. Huwag ka nang babalik sa mansyon na ito. Huwag ka nang lalapit sa kumpanya ko. At higit sa lahat, huwag ka nang maglalapit sa mama ko. Lumapit si Clarice, nanlilisik ang mga mata at bumulong. Akala mo tapos na? Hindi mo alam kung gaano kalaki ang hawak ko sa kumpanya. Kapag nawala ako, siguradong ikaw ang babagsak. Ngunit mariing sumagot si Adrian. Mas gugustuhin ko pang bumagsak ang kumpanya kaysa mawala ang dangal ng pamilya ko. At hindi ko hahayaang magpatuloy ka sa kasinungalingan. Dahil sa bigat ng sitwasyon, ipinasya ni Adrian na ipatawag ang kanilang abogado at mga tauhan ng seguridad. Sa harap ng lahat, tinanggal niya ang karapatan ni Clarice sa lahat ng aspeto ng kanilang negosyo at personal na buhay. Narito ang dokumento ng pagwawakas ng ating engagement. Wala pa ng koneksyon sa akin, sa mama ko o sa kumpanya. Umiiyak si Clarice ngunit sa likod ng kanyang mga luha, naroon pa rin ang galit. Magbabayad ka, Adrian. Magbabayad kayong mag-ina. Umalis siya ng mansyon na halos hinahabol ng mga tauhan ng seguridad. Ngunit naiwan sa lahat ang malamig na banta na ibinulong niya. Matapos ang pagtatalo, naupo si Adrian sa tabi ng kanyang ina, humihingal at halos mawalan ng lakas. Inay, tapos na. Wala na siyang magagawa. Hindi ko na siyang papayagang muling saktan ka. Ngumiti si Elena sa gitna ng luha. Anak, salamat. Hindi ko man maalala ang lahat ng nakaraan. Ramdam ko ngayon na may anak akong handang ipaglaban ako hanggang huli. At iyon ang pinakamahalaga. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit hindi maikakaila na ang sugat na iniwan ng gabing iyon ay hindi madaling maghilom. Ang bawat kasambahay na nakasaksi ay nagbulungan. Alam nilang isang malaking yugto ang natapos. Ngunit mas malaking laban pa ang darating. Sa sumunod na araw, dumalo si Adrian sa isa na namang pagpupulong ng board. Ngunit ngayong wala na si Clarice, mas malaya siyang humarap sa lahat. Alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa kakayahan ko, panimula niya. Ngunit hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na ang kumpanya na itinayo ng ama ko ay tuluyang bumagsak. May ilan pa ring hindi kumbinsido, ngunit marami ang muling nagpakita ng suporta. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang pagbabago kay Adrian. Hindi na lamang siya isang batang CEO na nakatali sa emosyon. Siya na ngayon ang lalaking handang harapin ang kahit sinong kalaban, basta para sa kanyang pamilya. At sa likod ng lahat ng ito, si Elena ay nakaupo lamang sa bahay. Pinagmamasdan ang kwintas na ibinigay ng anak. Pinisil niya ito at napangiti. Anak, kahit anong mangyari, nandito ako at alam kong kaya mong bumangon mula sa lahat ng ito. Ngunit sa di kalayuan, si Clarice ay nakatayo sa isang balkonahe ng hotel. Pinagmamasdan ang syudad. Akala niya tapos na, pero hindi pa. Mas matindi pa ang ibabalik ko. Sa puntong iyon, malinaw na sa lahat. Nagsimula na ang lantaran at walang paligoy na paghaharap. At bagamat natalo na si Clarice sa mansyon, hindi pa rin natatapos ang kanyang laban. Siya'y babalik.
mas mapanganib, mas tuso, at mas determinado kaysa dati. At si Adrian, habang yakap ang kanyang ina, ay nakahandang salubungin ang anumang unos. Sapagkat alam niya, sa bawat pagsubok, siya ay hindi na nag-iisa. Siya ay mayroong sandigan, ang kanyang ina, at iyon ang pinakamalakas na armas na mayroon siya. Matapos maalis si Clarice sa mansyon at matapos ipawalang bisa ang kanilang engagement, akala ni Adrian ay mas magiging magaan na ang mga susunod na araw. Ngunit hindi pala ganun kadali. Ang sugat na iniwan ng kanyang dating fiancé ay hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kumpanya. Malinaw na marami sa mga proyekto ang sadyang isinubo ni Clarice sa kapahamakan upang siraan siya. At ngayon, siya ang kailangang humarap sa lahat ng naiwang kalat. Isang umaga, pumasok si Marco sa opisina ni Adrian, dala ang isang makapal na folder. Sir, ito po ang buong report ng pinsalang iniwan ng mga maling proyekto. Malinaw po na may sabotahe, pero ang mas masakit, may ilang board members na nananatiling kampi kay Clarice. Ayaw nilang bumitaw sa kanya dahil sa pangakong kabayaran. Napabuntong hininga si Adrian at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Kung ganoon, hindi pa tapos ang laban na ito. Kailangan kong patunayan sa lahat na kaya kong tatakbuhin ang kumpanya nang hindi umaasa sa kasinungalingan. Kinagabihan, kinausap niya ang kanyang ina. Inay, hindi pa rin nila ako tinatanggap ng buo. Marami sa kanila ang naniniwala na mas kaya ni Clarice ang kumpanya kaysa sa akin. Masakit isipin na ang babaeng muntik nang sumira sa buhay mo ay siya pang tinitingnan nilang pag-asa. Hinawakan ni Elena ang kamay ng anak at tinitigan ito ng diretsyo. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Ang laban ay hindi tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba. Ang laban ay tungkol sa kung paano mo ipinapakita ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay laging nagtatago, ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. Sa inspirasyong iyon, nagsimula si Adrian na muling magtayo ng mga panibagong proyekto. Nagpatawag siya ng press conference at nagsalita sa harap ng media. Oo, nagkamali ang kumpanya. Oo, nalinlang tayo ng maling partnership. Pero bilang CEO, pinapanindigan ko ang lahat ng pagkakamaling iyon. Simula ngayon, mas magiging bukas ang Velasquez Corporation. Hindi na ito magiging negosyo para sa iilan lamang. Gagawin niya itong kumpanya na may malasakit sa lahat. Malakas ang palakpakan mula sa ilan, ngunit hindi pa rin kumbinsido ang lahat. Ngunit malinaw na sa publiko, nakikita nila ang tapang ni Adrian. Sa mga mata ng mga empleyado, nakita nila ang isang pinunong hindi nagtatago ng kahinaan, bagkus ipinapakita ang kanyang katapatan. Samantala, si Clarice ay nananatili sa anino. Nakikipagkita siya sa mga board members na tumiwalag kay Adrian. Kung ipagpapatuloy ninyo ang suporta sa kanya, tuluyan na kayong malulugi. Ngunit kung sa akin kayo papanig, bibigyan ko kayo ng bagong direksyon. Ngunit may ilan nang nagsimulang lumayo sa kanya. Isa si Soriano na nagpasya na bumalik kay Adrian. Hindi ko na kayang maniwala sa mga pangako mo, Clarice. Nakita ko ang ginawa mo kay Elena. Hindi iyon ang ugali ng isang tunay na pinuno. Dahil di po, lalong tumibay ang posisyon ni Adrian. Sa bawat paglipas ng araw, mas marami siyang nakukumbinsi na bumalik sa kanyang panig. Ngunit hindi pa rin natatapos ang laban. May mga sabotahe pa rin nangyayari sa loob ng kumpanya. Mga naantalang proyekto, mga maling ulat at mga maling desisyon na pilit isinisisi sa kanya. Isang gabi, muling kinausap siya ng kanyang ina sa hardin. Anak, alam kong pagod ka na, pero tandaan mong hindi lahat ng laban ay nadadaan sa galit. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay nasa paraan ng pagpapatawad. Pero paano ako magpapatawad, inay, kung patuloy silang sumisira sa atin? Tanong ni Adrian, puno ng pagdududa. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na hahayaan mo silang ulitin ang kasalanan. Ang pagpapatawad ay pagtanggap na hindi mo sila hahayaang kontrolin ang puso mo. Sagot ni Elena, may karunungan tila unti-unting bumabalik sa kanyang alaala. Sa puntong iyon, napagtanto ni Adrian na ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi lamang laban sa negosyo, kundi laban sa kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita na hindi siya guguho, na hindi siya magiging tulad ng mga taong puno ng kasakiman.
Kaya sa mga sumunod na linggo, mas pinatibay niya ang kanyang kumpanya. Nakipag-ugnayan siya sa mga bagong investors na may malasakit din sa lipunan. Nagtayo siya ng foundation para sa mga kabataan na walang kakayahang mag-aral. At bawat proyekto, isinasabay niya ang pangalan ng kanyang ina bilang inspirasyon. Ito ay para kay Elena Foundation. Aniya sa isang paglulunsad. Napaiyak si Elena sa ginawa ng anak. Anak, hindi ko man maalala ang lahat, ramdam ko na mahalaga ako sa buhay mo. At iyon ang pinakamalaking regalo na naibigay mo sa akin. Sa puntong iyon, nagsimulang makita ng publiko ang tunay na anyo ni Adrian. Hindi lamang isang milyonaryong negosyante, kundi isang taong may puso at malasakit. Ngunit sa dilim ng kanyang silid, si Clarice ay nagbabalak pa rin. Akala niya tapos na ito. Hindi niya alam may mas malalim pa akong hawak laban sa kanya. At doon nagsimula ang bagong yugto ng laban. Hindi na lamang tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa buhay, danggal, at pagmamahalan ng mag-ina laban sa mga taong naisirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang putulin ni Adrian ang relasyon kay Clarice. At sa kabila ng mga sabotahe at pagsubok, nagsimula ng bumangon muli ang Velasquez Corporation. Unti-unti ring bumabalik ang ngiti ni Elena, lalo na't nararamdaman niyang hindi na siya pabigat sa kanyang anak kundi inspirasyon. Subalit sa kabila ng lahat, may mga aninong pilit na bumabalik mula sa nakaraan. Isang gabi, habang nag-aayos si Elena ng lumang baul na natagpuan sa isang imbakan ng mansyon, bigla siyang nakatagpo ng mga larawan. Isa roon ang kuha noong mga panahong magkasama pa sila ng kanyang asawa, si Don Ernesto. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang isang larawan na kasama si Clarice. Hindi siya ang parehong Clarice ngayon, kundi batang dalagita pa lamang. Natigilan si Elena, hawak ang larawan. Tila nagugulo ang kanyang isipan. Bakit siya nandito? At bakit parang kilala ko na siya noon pa man? Bulong niya sa sarili. Inabukasan, ipinakita niya ito kay Adrian. Nang makita ni Adrian ang larawan, nanlamig ang kanyang katawan. Inay, ibig niyong sabihin, matagal nang konektado si Clarice sa pamilya natin? Umiling si Elena, halatang naguguluhan. Hindi ko maalala ang lahat, anak. Pero parang may mabigat na alaala akong pilit bumabalik. Parang may kinalaman siya sa aksidenteng nangyari sa akin. Napakunot ang noo ni Adrian. Nung lang siya nakaramdam ng mas matinding pangamba, kaya't agad niyang inutusan si Marco. Marco, hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Clarice at sa pamilya niya. Ayokong mabuhay sa mga kasinungalingan. Ilang araw ang lumipas, dumating si Marco dala ang isang makapal na folder. Pagkabukas nila, bumungad ang nakakagulat na katotohanan. Ang ama ni Clarice ay dating business rival ni Don Ernesto. Noon pa man ay nagkaroon na ng matinding alitan ang kanilang pamilya. At higit sa lahat, lumabas na noong araw ng aksidente ni Elena, isang kotse ng pamilya ni Clarice ang nasangkot sa parehong kalsada. Naghalo ang galit at gulat kay Adrian. Kung ganun, may kinalaman ang pamilya nila sa pagkawala ng alaala ni inay at matagal na nilang planong sirain ang pamilya natin. Napaiyak si Elena, hawak ang kanyang ulo na tila muling bumabalik ang ilang piraso ng alaala. Naalala ko na, may gabing pauwi ako, may sasakyang sumunod sa akin. Naramdaman ko ang takot at biglang napahinto siya, nanginginig. Pagkatapos nun, wala na akong maalala. Anak, sila nga ang may kagagawan. Sa halip na sumuko, mas lalo pang tumibay ang loob ni Adrian. Ngunit ramdam niya ang sakit. Ang babaeng minahal niya ay bahagi pala ng pamilyang sumira sa kanyang ina. Isang gabi, dumating si Clarice sa isang pribadong pagtitipon ng mga board members. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi makukuha ni Adrian ang tiwala ng investors, ako ang papalit. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, dumating si Adrian. Dala ang folder ng ebidensya. Clarice, malamig niyang wika. Ito na ang katotohanan. Matagal nang alam ng pamilya mo kung paano na aksidente ang mama ko. Hindi mo na maikakaila. Nagulat si Clarice, ngunit agad niyang tinakpan ang sarili. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ko ginusto ang nangyari sa ina mo.
Ngunit mariin ang tugon ni Adrian. Kahit hindi ikaw ang gumawa, hindi mo na maiaalis na bahagi ka ng pamilya na muntik nang sumira sa amin. At pinili mo pang ipagpatuloy ang kasakiman. Pinili mong saktan ang mama ko. Nagsimulang magbulungan ang mga board members at malinaw na unti-unti nang nawawala ang suporta kay Clarice. Ang dati niyang matamis na pangako ay nauwi sa mga kasinungalingan. Samantala, si Elena ay mas lalong nagpursyuging maibalik ang kanyang alaala. Sa tulong ng therapy, mas malinaw na niyang nakikita ang mga nangyari noong araw ng aksidente. At bawat alaala na bumabalik ay nagsisilbing gasolina sa apoy ni Adrian para ipaglaban ang kanilang dangal. Ngunit kasabay ng lahat ng revelasyon, dumating ang mabigat na pasya. Kailangan bang tuluyang ibagsak ni Adrian si Clarice at ang pamilya nito sa mata ng publiko? O pipiliin niyang hayaang ang hustisya ang gumalaw? Sa gitna ng kanyang pag-isip, muli siyang kinausap ng kanyang ina. Anak, hindi mo kailangang durugin ang lahat. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Huwag mong hayaan na ang galit ang maging gabay mo. Piliin mong magtagumpay sa tamang paraan. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Adrian na hindi sapat na ibagsak ang kalaban. Mas mahalaga na buuin muli ang sarili at ang kumpanya sa tamang paraan. Ngunit hindi niya pa rin maikakaila na ang bigat ng sikreto ay nagbago na sa lahat. Ang dati niyang minamahal ay hindi lang basta taksil, kundi bahagi ng pamilya na sumira sa buhay ng kanyang ina. At sa gabing iyon, nanumpa si Adrian sa sarili habang yakap ang kanyang ina. Hindi ko hahayaang maulit pa ang kasaysayan. Ngayon, ako naman ang lalaban. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol sa nakaraan at sa koneksyon ng pamilya ni Clarice sa aksidente ng kanyang ina, mas naging malinaw kay Adrian ang landas na dapat niyang tahakin. Hindi siya makapapayag na ang kumpanya ay manatiling nakatali sa mga intriga at kasakiman. Nais niyang muling bumuo, hindi lamang ng negosyo, kundi ng bagong kinabukasan para sa kanilang pamilya at para sa mga taong nagtitiwala sa kanila. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagbabalik ng tiwala ng publiko. Sa isang malaking press conference, tumayo siya sa harap ng media at investors, dala ang tapang at kababaang loob. Alam kong maraming pagkakamali ang nagawa sa mga nakaraang buwan. Ngunit simula ngayon, ang Velasquez Corporation ay hindi lamang tatat ng yaman. Gagawin ko itong tahanan ng malasakit at pag-asa para sa ating lahat. Nagpatuloy siya sa paglulunsad ng mga proyekto na hindi lamang nakatuon sa kita, kundi pati sa kapakanan ng mga tao. Nagtayo siya ng mga scholarship program para sa mahihirap na kabataan, mga community center para sa mga pamilya, at mga proyektong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Sir Adrian, wika ni Marco, sabay abot ng bagong report. Ang pagtanggap ng publiko sa mga proyektong ito ay napakalaki. Tumataas na muli ang stocks at bumabalik ang mga investors. Sa tingin ko, nagsisimula na ulit tayong bumangon. Gumiti si Adrian at tumingin kay Elena na naroon din. Inay, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko para baguhin ang paraan ng pamumuno. Si Elena, na bagamat hindi pa lubos ang pagbabalik ng kanyang alaala, ay ramdam ang pagmamahal ng anak. Anak, hindi ko man maalala ang lahat, ramdam ko na ngayon ay mas malakas ka kaysa dati. At nakikita ko na natupad ang pangarap ng ama mo na maging ilaw ka para sa iba. Dumating ang araw ng paglulunsad ng kanilang bagong proyekto, ang Elena Foundation. Sa harap ng mga mamamayan at media, ipinakilala ito ni Adrian bilang sentro ng mga libreng programa para sa kababaihan, kabataan at matatanda. Ang mismong pangalan ng kanyang ina ang naging sagisag ng pagbangon at pag-asa. Hindi lang ito para sa negosyo, ani Adrian habang hawak ang mikropono. Ito ay alay ko sa aking ina, na kahit sa gitna ng kahinaan ay patuloy na naging lakas ng aming pamilya. Palakpakan ang sumunod at hindi napigilan ni Elena ang maluha. Maraming babae at kabataan ang lumapit sa kanya upang magpasalamat. Ma'am Elena, salamat po. Dahil sa inyo,
May pagkakataon kaming makabangon. Wika ng isang ina na mahigpit siyang niyakap. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi pa rin nawawala ang banta mula kay Clarice. Sa dilim ng kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan niya ang mga balita tungkol sa Elena Foundation. Hindi siya pwedeng magtagumpay ng ganyan. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit alam ni Adrian na hindi niya na dapat ituon ang kanyang oras sa dating fiancé. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagtatayo ng isang matatag na pundasyon para sa kanilang pamilya at kumpanya. Habang patuloy na lumalago ang mga proyekto, mas nakilala si Adrian hindi lamang bilang isang milyonaryong CEO, kundi bilang isang lider na may puso. Naging madalas siyang imbitahan sa mga forum at pagtitipon upang magbahagi ng kanyang karanasan. At sa bawat pagkakataon binabanggit niya ang kanyang ina bilang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Elena sa hardin ng mansyon, nagkaroon sila ng tahimik na pag-uusap. "Anak," wika ni Elena, "salamat at hindi ka sumuko. Ang mga proyektong ginagawa mo ngayon ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng nangangailangan." "Uy, Jimol," ay sagot ni Adrian. "Minsan naiisip ko, kung hindi kayo nagkaroon ng amnesia, baka hindi ko rin natutunang pahalagahan ng ganito. Baka nanatili akong malamig at puro negosyo lang ang iniisip. Pero dahil sa inyo, natutunan kong ang tunay na halaga ng buhay ay nasa pagmamahal at malasakit." Sa gabing iyon, naramdaman nilang nagsisimula na talaga ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na sila biktima ng nakaraan, kundi mga tao na handang humarap sa mas maliwanag na bukas. At habang si Adrian ay patuloy na nagpapalago ng kumpanya sa tamang paraan, si Elena naman ay nagsimulang yakapin ng papel bilang inspirasyon ng maraming tao. Ang kanilang mansyon na dati puno ng intriga at takot, ngayon ay naging tahanan ng pag-asa at halakhak. Sa wakas, nagsimula na ang bagong simula. Isang panibagong kabanata na puno ng pag-ibig, malasakit at pangakong hindi na muling mauulit ang sakit ng nakaraan. Sa paglipas ng mga buwan, kasabay ng muling pag-angat ng kumpanya, ay ang unti-unting pagbabalik ng lakas at tiwala ni Elena sa sarili. Sa kabila ng kanyang amnesia, sa bawat araw na lumilipas ay mas malinaw ang ilang piraso ng kanyang nakaraan. Ang mga alaala ng pagiging isang mapagmahal na ina, ng kanyang pagiging inspirasyon sa mga taong nakapaligid, at ang mga pangarap na minsan niyang binuo para sa kanyang anak ay unti-unting bumabalik. Isang umaga, habang nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon at pinagmamasdan ng mga ibon sa hardin, lumapit si Adrian dala ang tasa ng kape. "Inay, kamusta ang pakiramdam ninyo?" tanong niya, may ngiti sa labi. Ngumiti si Elena at tumingin sa anak. "Anak, pakiramdam ko ay bumabalik na ang isang bahagi ng sarili ko na matagal nang nawala. Hindi ko man maalala ang lahat, pero nararamdaman kong may lakas akong bumabalik." Napangiti si Adrian at hinawakan ang kamay ng ina. "Iyan ang pinakamahalaga, inay. Hindi na natin kailangan balikan ang lahat ng sakit. Ang importante ay narito kayo at kasama ko kayo." Ngunit hindi doon natapos ang pagbabago kay Elena. Sa mga proyektong inilunsad ni Adrian para sa Elena Foundation, siya mismo ang naging inspirasyon. Sa bawat pagtitipon, hinihikayat siya ng anak na magsalita sa mga tao. Sa unay mahiyain at takot si Elena, ngunit nang makita ang mga mata ng mga kababaihang humahanga at umaasa sa kanya, natutunan niyang muling tuwayo ng may tapang. "Mga kababaihan," wika niya sa isang pagtitipon, "alam ko kung gaano kahirap ang mawalan ng direksyon. Ako mismo'y nawalan ng mga alaala, nawalan ng bahagi ng sarili. Pero natutunan ko na kahit wala tayong kumpletong larawan ng ating nakaraan, lagi tayong may pagkakataong magsimula muli." Palakpakan ang sumunod at maraming lumapit upang magpasalamat. Isang batang babae ang yumakap sa kanya at nagsabing, "Tita Elena, salamat po. Dahil sa inyo, naniwala ako na kahit mahirap, may pag-asa pa rin akong makapag-aral." Lumuluhang ngumipi si Elena at niyakap ang bata. Sa puso niya, naramdaman niya na unti-unti nang bumabalik ang kanyang misyon sa buhay.
ang magbigay ng inspirasyon at lakas sa iba. Kasabay nito, mas naging masigla ang kanyang pakikisalamuha sa mga tao sa kanilang komunidad. Madalas siyang makita sa foundation, nakikipag-usap sa mga ina, kabataan at matatanda. Tinuruan niya ang ilan kung paano magtanim ng gulay, gumawa ng simpleng hanap buhay at higit sa lahat, paano bumangon mula sa pagkakadapa. Alam ninyo, wika niya sa mga kababaihan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano paraming pera o ganda ang mayroon ka. Nakikita ito sa kakayahan mong ngumiti kahit ilang beses ka nang nasaktan. Dahil dito, nakilala si Elena hindi lamang bilang ina ng isang milyonaryong CEO, kundi bilang isang huwarang babae sa kanilang bayan. Tumating pa sa punto na inimbitahan siya ng iba't ibang organisasyon upang magsalita. At sa bawat pagharap niya, naroon si Adrian, tahimik na nakatingin, puno ng pagmamalaki. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari sa loob mismo ni Elena. Isang gabi habang magkausap sila ni Adrian, nagsalita siya ng may halong luha at ngiti. "Anak, naaalala ko na. Naaalala ko kung gaano kita kamahal noon pa man. Hindi ko man maalala ang lahat ng detalye, pero malinaw sa puso ko na hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa'yo." Napaiyak si Adrian at niyakap ng mahigpit ang ina. "Inay, iyon lang ang kailangan kong marinig. Hindi mahalaga kung hindi bumalik ang lahat ng alaala. Ang mahalaga, alam ninyong mahal ninyo ako at mahal na mahal ko rin kayo." Mula noon, naging mas matatag si Elena. Hindi na siya biktima ng kanyang sakit kundi simbolo ng pagbangon. Naging aktibo siya sa foundation. Tumulong sa pagdisenyo ng mga programang nakatuon sa mga kababaihan at kabataan. At nagsilbing tagapayo sa mga taong dumaranas ng depresyon at kawalan ng direksyon. Dumating ang araw na inimbitahan siya upang magsalita sa isang malaking pambansang komperensya para sa kababaihan. Sa harap ng daan-daang tao, tumayo siya sa entablado. Suot ang simpleng bestida ngunit bakas ang dignidad sa kanyang mukha. "Ako si Elena Velasquez," panimula niya. "Ako'y isang inang minsang nakalimot sa sarili, ngunit natutong pumangon muli. At ngayon, narito ako hindi para ipakita ang aking kayamanan, kundi para ipakita na ang bawat babae ay may kakayahang maging malakas. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan." Sa puntong iyon, napatunayan ni Adrian na ang kanyang ina ay hindi lamang nakabalik sa kanya bilang ina, kundi bilang isang huwaran para sa lahat. At habang siya ay nakatayo sa gilid ng entablado, pinagmamasdan ang kanyang ina. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, bumangon na si Elena, hindi lamang mula sa amnesia, kundi mula sa lahat ng sugat ng nakaraan. At ang pagbangong iyon ang nagbigay ng bagong direksyon hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Sa pagbangon ni Elena, mas gumaan ang mundo ni Adrian. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kumpanya at ng foundation, nananatiling may bakanting puwang sa kanyang puso. Ang sugat na iniwan ni Clarice ay hindi madaling maghilom. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang alaala ng pantaksil at kasakiman na muntik nang sumira sa kanilang pamilya. Ngunit sa puso rin niya, alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa takot at sakit. Kailangan niyang muling matutong magmahal. Dumating sa puntong kinailangan ni Elena ng regular na therapy para sa kanyang kalusugan. Sa isa sa mga sesyon, nakilala ni Adrian si Dr. Sofia Ramirez, isang batang doktora na kilala sa kanyang malasakit at dedikasyon sa mga pasyente. Una silang nagkita sa isang simpleng therapy session kung saan maingat at may lambing na kinausap ni Sofia si Elena. "Inay, kumusta ang pakiramdam ninyo pagkatapos ng ating mga ehersisyo?" tanong ni Sofia, may ngiting nakakaganang loob. "Mas maayos na," tugon ni Elena, sabay tingin kay Adrian. "At alam mo ba anak, napakabait ng doktor na ito. Para siyang may kakaibang init sa pakikitungo." Napangiti si Adrian at tumango. "Salamat po doktora sa lahat ng tulong ninyo sa mama ko." Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na silang nagkakasama. Hindi lamang si Elena ang gumagaan ng pakiramdam, pati si Adrian ay natutong magtiwala muli sa mga taong may mabuting hangarin. Napansin niya ang pagkakaiba ni Sofia kay Clarice. Hindi siya mapagmataas, hindi naghahangad ng yaman o kapangyarihan.
Bagkus tapat at simple ang kanyang layunin, ang makatulong. Isang gabi matapos ang therapy session, niyaya ni Sofia si Adrian na uminom ng kape sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Doon nagsimula ang kanilang mahaba at taus-pusong usapan. Adrian, panimula ni Sofia, mabigat ang mga pinagdaanan mo. Pero nakikita ko rin kung gaano kakalakas. Hindi lahat ng tao ay kayang magsakripisyo ng ganito para sa pamilya. Napatingin si Adrian sa kanya. Seryoso ang mga mata. Siguro dahil wala na akong ibang pamilya kundi si inay. Siya lang ang natitirang dahilan kung bakit ako lumalaban. At siguro natatakot din akong magmahal muli. Baka masaktan lang ako ulit. Ngumiti si Sofia. May hinaon sa tinig. Alam mo Adrian, ang pagmamahal ay laging may kasamang panganib. Pero hindi ibig sabihin na iiwasan na natin ito. Kasi minsan, doon din natin natatagpuan ang tunay na lakas at pag-asa. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Adrian ng kakaibang ginhawa. Para bang unti-unting bumubukas muli ang kanyang puso. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging malapit sila ni Sofia. Dumating pa sa puntong nakakasama na ito sa mga proyekto ng Elena Foundation. Madalas nilang pag-usapan kung paano mas mapapalago ang kanilang programa para sa mga kababaihan at kabataan. At sa bawat pagtutulungan, mas nakikilala ni Adrian ang kanyang kabutihan at katapatan. Isang gabi, matapos ang matagumpay na pagtitipon ng foundation, nagkaroon sila ng tahimik na sandali sa hardin ng mansyon. Nakaupo sila sa tabi ng fountain, habang ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Adrian, wika ni Sofia. Nakikita ko kung gaano ka kasaya kapag kasama mo ang iyong ina at kapag nakakatulong ka sa iba. Pero gusto kong itanong, kailan mo balak bigyan ng pagkakataon ang sarili mong maging masaya? Nagulat si Adrian sa tanong, ngunit hindi siya nakaiwas. Napatingin siya sa mga mata ni Sofia at naramdaman ang sinseridad doon. Siguro, na yun. Mahina niyang sagot sabay ngiti. Natawa si Sofia, ngunit may pamumula sa kanyang pisngi. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Adrian. Hindi naging madali ang lahat. May ilan sa board na tutol sa bagong relasyon niya. Sinasabing baka makaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Ngunit hindi nagbadaig si Adrian. Hindi na ako magpapadala sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, alam kong tama ang nararamdaman ko. Sa paglipas ng panahon, tinanggap din ng lahat ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Si Elena mismo ang pinakamasaya. Anak, wika na isang gabi, habang magkasamang naghapunan sila ni Sofia. Masaya akong nakikita kang muling ngumiti ng ganyan. Kung ito ang magpapaligaya sa'yo, buong puso kong susuportahan. Naluha si Adrian at hinawakan ang kamay ng ina. Inay, salamat. Kayo ang rason kung bakit natuto akong magmahal muli. At salamat kay Sofia dahil pinapaalala niya sa akin na hindi lahat ng tao ay tulad ni Clarice. Sa huli, natutunan ni Adrian na ang pag-ibig ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin. Sa piling ni Sofia, natagpuan niya ang bagong pag-asa at higit sa lahat, natutunan niyang muli ang ngumiti ng walang bigat sa puso. At sa pagbabalik ng kanyang ina sa buong lakas at alaala, at sa pagdating ng bagong pag-ibig, natutunan niyang hindi lamang negosyo at tagumpay ang sukatan ng isang milyonaryo. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal at pag-asa na nagbibigay ng kahulugan sa bawat araw ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon ng walang humpay na pakikipaglaban, sa wakas ay naramdaman ni Adrian at Elena ang matagal nang inaasam na kapayapaan. Hindi na kasing bigat ng dati ang bawat araw. Hindi na binabalot ng takot at pangamba ang kanilang mansyon. Sa halip, napalitan ito ng tawanan, musika at masasayang alaala na dati ay parang imposible nang mangyari. Sa hardin ng mansyon, kung saan dati ay puro bulong ng takot at intriga, ngayon ay puno ng mga bulaklak at masayang tinig ng mga bata. Naging bukas ito para sa mga pamilya mula sa iba't ibang komunidad, lalo na sa mga scholars ng Elena Foundation. Minsan makikita si Elena na nakaupo sa isang bangko habang pinaliligiran ng mga kabataan na sabik na makinig sa kanyang mga kwento. Mga anak, sabi niya minsan habang pinagmamasdan ang mga bata, huwag kayong matakot magsimula,
Kahit ilang beses kayong madapa, ako mismo'y nawalan ng alaala, ngunit muling bumangon dahil may taong naniwala sa akin. Lagi niyong taandaan, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang inyong dangal at pagmamahal sa isa't isa. Palakpakan at halakhakan ang naging tugon ng mga bata. Para kay Elena, iyon na ang pinakamagandang gantimpala, ang makita ang susunod na henerasyon na puno ng pag-asa. Samantala, si Adrian ay hindi na lamang kilala bilang milyonaryo. Sa mundo ng negosyo, nakilala siya bilang CEO na may puso at sa lipunan bilang anak na hindi kailanman iniwan ang kanyang ina. Sa bawat pagkakataon na makakausap siya ng mga tao, madalas niyang banggitin ang mga salitang natutunan niya mula kay Elena. Ang yaman ay mawawala, pero ang pagmamahal ay mananatili. Hindi rin mawawala sa kwento ang bagong yugto ng kanyang personal na buhay. Sa piling ni Sofia, nakatagpo siya ng isang kasama na hindi lang katuwang sa negosyo at foundation, kundi katuwang din sa puso. Hindi sila nagmadali. Pinayagan nilang ang kanilang pagmamahalan ay dahan-dahang mamulaklak. At nang dumating ang araw ng kanilang kasal, naroon si Elena nakasuot ng simpleng bestida, nakangiti at may mga luhang tumutulo sa tuwa. "Anak," bulong ni Elena kay Adrian bago ito humarap sa altar. "Natupad na ang lahat ng pangarap ko. Hindi ko man maalala ang lahat ng nakaraan. Sapat na sa akin ang makita kang masaya ngayon." Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. "Inay, kayo ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal muli. Wala akong ibang hihilingin, kundi ang manatili kayong kasama namin." Lumipas pa ang ilang taon at mas lalong naging masagana ang kanilang buhay. Ang Elena Foundation ay lumawak sa buong bansa, nakatulong sa libu-libong pamilya at kabataan. Ang mansyon, na dating pinagmulan ng intriga at kasinungalingan, ay naging sentro ng pag-asa at pagmamahalan. Dumating ang isang hapon kung saan magkasamang nakaupo sina Elena, Adrian at Sofia sa beranda ng mansyon. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpapakita ng gintong liwanag sa buong paligid. "Napakaganda ng tanawin," wika ni Elena habang nakatingin sa malayo. "Alam niyo ba, dati akala ko hindi ko na mararanasan ang ganitong kapayapaan. Pero heto tayo ngayon, magkasama, payapa at masaya." "Dahil iyon ang pinaglaban natin, inay," tugon ni Adrian. Hawak ang kamay ng anyang ina. "At ngayon, wala nang mapakakuha nito sa atin." Sa puntong iyon, naging malinaw na ang lahat ng sugat ng nakaraan ay naghilom na. Ang mga sakit na minsang muntik nang maghiwalay sa kanila ay nagbigay daan upang mas tumibay ang kanilang relasyon. At habang dumidilim ang paligid, nag-umpisa namang magningning ang mga ilaw ng mansyon. Mga ilaw na hindi lamang simbolo ng yaman, kundi ng bagong buhay na kanilang pinili. Isang buhay na puno ng pagmamahal, malasakit at pag-asa. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ari-arian, negosyo o kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pamilyang nagmamahalan, ng pusong marunong magpatawad at ng buhay na may kahulugan. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, magkahawak kamay silang tatlo, si Adrian, si Sofia at si Elena. At alam nilang sa wakas, natagpuan na nila ang mapanatag na katapusan.